una sa lahat. Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. There are really threats to me right now. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Leviste versus Castro. Congressman Leandro Leviste sinampa ng libel si Yusek Claire Castro. End is coming. Trabaho ng ICI malapit na matapos ayon mismo kay Pangulong Marcos. Humingi ng extension dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nangakong babalik ng Pilipinas sa susunod na buwan para harapin ang mga aligasyon kaugnay sa flood control scandal. Tuloy ang manhunt. Atong ang may panibagong arrest warrant kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. May mga bantaw sa buhay ni Batangas Representative Leandro Leviste matapos siyang magsalita tungkol sa Cabral Files. Live mula sa Santa Rosa, Laguna, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, isa si Congressman Leviste sa mga pinatatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Ang tanong, makakadalo ba siya? Jiggy, kaliwat kanan nga raw yung natatanggap na banta ni Batangas Babalikan po natin si Marian Enriquez kaugnay po ng balitang yan. Samantala, gugulong na muli sa Lunes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scam. Pero malabo raw makadalo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na isa sa mga pinatatawag. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong dahilan kung bakit hindi makadadalo si Bonoan sa Senate hearing? Jiggy, naantala kasi yung pag-uwi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa Amerika. November 11 pa umalis ng bansa si Bonoan at December 17 ang idineklara niyang return date, pero hindi nga raw natuloy ang pag-uwi ni Bonoan dahil na-delay umano yung pag-opera sa may sakit niyang asawa. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nakausap niya sa telepono ang dating kalihim at sinabi raw sa kanya na inaprubahan ng Amerika ang hiling niyang extension na manatili sa California. Nangako raw si Bonoan na uuwi siya sa Pilipinas sa February 15. Kasama si Bonoan sa mga idinadawit sa flood control scam at may immigration lookout bulletin order laban sa kanya. Hindi naman siya bawal lumabas ng bansa, pero minomonitor ng mga otoridad ang kanyang pagbiyahe. Wala pa namang formal na kasong na isasampa laban kay Bonoan, kaya wala pa ring hold departure order na inalalabas laban sa kanya. At Camila, ano yung magiging proseso kapag hindi tumupad sa usapan itong si Bonoan na umuwi sa February 15? Jiggy, ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pananatili ni Bonoan sa Amerika ay nakabatay sa mga limitasyon at restriksyon ng kanyang visa. Sinubukan natin makipag-ugnayan sa US Embassy pero hindi sila nagbigay ng anumang impormasyon kung hanggang kailan lang pwedeng manatili sa Amerika si Bonoan. Ayon kay Attorney Martinez, kung sakali man nga na mag-overstay roon si Bonoan, ang US government na raw ang bahalang magpa-deport sa kanya. At dahil nga malabo na ring makadalo sa pagdinig ng Senado sa January 19 si Bonoan, sinabi rin ni Ambassador Romualdez na pwedeng magtungo si Bonoan sa konsulado sa California kung kailangan niya ng legal assistance. Yan ay kung sakaling kailanganin niyang mag-testify o magbigay ng sinumpaang salaysay. Narito ang pahayag ni Philippine Ambassador Romualdez. The most important thing is that he is willing to go back to the Philippines, and or if he needs to testify, he can testify. According to him, he's willing to testify in any other form through the internet, yung Zoom. Nasa Senate kung anong gusto nilang gawin, at of course, our consulate and our embassy here in Washington is prepared to do whatever our
our Senate or any of our government institutions want us to do. Isa nga sa tatalakayin ng Senate Blue Ribbon Committee ay yung aligasyon laban kay Bonoan na nagbigay siya umano ng maling grid coordinates ng flood control project sa Pangulo. Sa ngayon, wala pang pahayag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson kung papayagan nila na dumalo ng pagdinig si Bonoan sa pamamagitan ng video conference. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiki. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Samantala, balikan natin ang ulat ni Marian Enriquez kaugnay sa mga sinasabing banta sa buhay ni Congressman Leandro Leviste. Marian, at isa nga si Leviste sa mga pinatatawag ng Senate Blue Ribbon sa darating na Lunes. Siya ba'y makadadalo dahil maganda rin kung may papahayag niya yung kanyang mga sinasabing impormasyon? Gigi, kaliwat ka ng araw yung natatanggap na banta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kaya hindi pa raw niya matiyak kung makadadalo siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Narito ang pahayag ni Congressman Leviste. Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang magyari sa'yo. There are really threats to me right now. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. At Marian, bakit kaya puro ayaw pa niyang ilabas talaga? No? Bakit parang bitin na bitin yung publiko doon sa mga sinasabi niyang impormasyon? At number 2, kanina bago yung press ko na yan, meron naman siyang sinampang kaso laban kay Yusek Claire Castro. Anong detalye ng kasong ito? Sige, bago nga natin pag-usapan yan, doon sa bandang huli nga ng press tour ni Leviste, nilinaw niya muna na hindi death threats yung natatanggap niya at narito yung kanyang paliwanag. Don't receive most of the threats directly. Yung nanay ko yung kinakausap dahil kung tatawagan nila ako, papangalanan ko sila. At ang karamihan ng mga threats ay tungkol sa mga kaso, hindi naman papatayin ako. Pero ang pinapahiwatig ay ang buong gobyerno daw ay aatake sa akin kung ako po ay magsasalita. Gigi, nagsampa nga ng civil libel complaint kanina si Leviste laban kay Yusek Claire Castro doon sa Balayan, Batangas Regional Trial Court kanina. Bunsod nga yan, nung ani ay mapanirang mga pahayag ni Castro sa kanyang blog tungkol sa solar energy company ng kongresista. Mahigit 110 million pesos yung halaga ng civil damages na hinihingi ni Leviste sa kanyang reklamo. Giit niya, walang personalan at gusto lang daw niya talagang ipagtanggol yung kanyang sarili. Ayon naman doon sa abogado ni Leviste na sa attorney Ferdinand Topacio, may tuturing na targeted attack ang pagiging kritiko ni Castro sa kanyang kliyente. Narito ang pahayag ni attorney Topacio. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. At Marian, may pahayag ba itong si Yusek Castro sa libel case ni Congressman Leviste laban sa kanya? Yes, Jiggy, yung inaalmahan ni Leviste ay yung pahayag nga ni Yusek Claire Castro na ibinenta niya ang isa sa kanyang mga solar company kahit may congressional franchise ito. Sa ilalim kasi ng batas, kailangan ng congressional approval kung ililipat ang ownership ng kumpanyang may prangkisa. Depensa ni Yusek Castro, ang source niya sa impormasyon niya na ay si Ombudsman Boying Remulla. With pa ni Castro, ang pagsasampa ng civil libel charges sa kanya ay paraan daw para patigilin siya sa pagsasalita. Mas mabuti raw nga na ituon na lang ni Leviste yung kanyang pansin dun sa mga isyong inilalahad ng Department of Energy o DOE laban sa solar Philippines. Narito ang pahayag ni Yusek Castro. Inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? So sinisingle out niya ako. Bakit sa akin niya ituturo
kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman. As a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Ngayon mo na ang latest mula sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez mula sa Santa Rosa, Laguna. Samantala, nagsampa ng panibagong mga kaso ang ombudsman kaugnay sa flood control scam. Kabilang sa mga kinasuhan ng isang dating senador at mga dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, sino-sino mga kinasuhan? Jiggy, kabilang nga sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation, itong si former Senator Bong Revilla Jr. at 6 na dating opisyal po ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang nga po dyan sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Kaugnay po yan itong 92.8 million pesos na goes sa flood control project dyan po sa Pandi, Bulacan. Ayon po sa Ombudsman, nagsabwatan umano yung mga sangkot dito para nga ma-release itong 76 million pesos na pondo para nga dito sa construction ng project. Pero nang inspeksyonin, wala pong naitayo pero dineclare na kompleto po itong proyekto. Narito po ang pahayag ng Ombudsman. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. At JC, matapos itong filing ng kaso, ano ang susunod na mangyayari sa kanila? Jiggy, itong kaso na nga na ito ay iraraffle sa isang Sandigan Bayan Division. Ito yung hahawak nitong kasong na ito at kung sakasakali nga, sila yung maglalabas nga ng arrest warrant dito sa mga sangkot. Now, there are 7 divisions po dyan sa anti-graft court sa Sandigan Bayan. Hiniling po ng Ombudsman na agad nga ma-raffle itong kasong ito at yun din pong agaran na paglalabas ng arrest warrant at whole departure order laban po dito sa mga sangkot. No bail din po o walang piyansa yung na-recommend ng Ombudsman dyan po sa kasong malversation. Jiggy. At JC, namataan si Senator Jinggoy dyan din sa Sandigan Bayan. Ano ang pakay niya dyan? Yes, Jiggy, nagsabit nga siya nitong kaniyang travel compliance documents. Ito nga ay matapos siyang lumipad pa ibang bansa, no? Ito nga ay kasi nga naharap itong si Estrada, no, sa kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay po nitong pork barrel scam. Ayon po kay Estrada, ibinigyan siya ng 5 days to submit such documents. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Susunod, Atong Ang may panibagong warrant of arrest. At Bagyong Ada, posibleng magdulot ng mga peligro sa may Bulkang Mayon. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. May panibagong arrest warrant laban kay Atong Ang kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong detalye nitong bagong arrest warrant? Jiggy, ang panibagong arrest warrant laban kay Atong Ang ay para doon sa 6 counts ng kidnapping with homicide. Nilabas yan ng Lipa City Regional Trial Court Branch 13. Non-bailable o walang piyansa yung kasong yan. Sa ngayon, siya ang priority target ng PNP CIDG. Bukod kay Atong Ang, kasama sa mga ipinaaresto ang 20 iba pang mga individual, kaugnay pa rin yan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pinag-aaral na rin ng CIDG yung paghiling sa korte ng search warrant para naman doon sa mga baril na pagmamay-ari ni Atong Ang.
Yan ay matapos ngang kansilahin ng PNP yung kanyang license to own and possess firearms at maging yung firearms registration ng mga baril na ito. Jiggy. At Brian, may mga iba pa bang naaresto itong mga nakalipas sa araw kaugnay dito sa kaso ng nawawalang sabongero? Jiggy, kanina lang ay may 3 pang pulis na naaresto kaugnay pa rin doon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Matagal nang nasa restrictive custody ng PNP Personnel Holding and Accounting Unit o yung PIHAW ang mga pulis na ito. Kabilang sila doon sa mga dagdag na ipinaaresto sa panibagong warrant na nilabas nga ng Lipa City RTC Branch 13. Patuloy namang hinahanap yung isa pang dating pulis na kabilang sa arrest warrant na yan. Jiggy. Itong paghahanap kay Atong Ang ay kumusta na? Anong update dito sa manhunt sa kanya? Jiggy, hanggang sa ngayon ay hindi pa naaaresto at nakahanap itong si Atong Ang. Sa mga video mula sa Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 4A, pinuntahan ng mga pulis yung isang farm sa Sinaloan, Laguna na sinasabing pagmamay-ari ni Atong Ang. Inisa-isa nila yung mga kwarto doon pero bigo silang makita ang hinahanap na negosyante. Isang farm din ang binisita ng mga pulis sa Magdalena, Laguna na nilibot ang farm pero bigo ring makita ang pinaghahanap na si Atong Ang. Pinuntahan din ng mga otoridad yung isa pang farm naman na pagmamay-ari umano ng kapatid nitong si Atong Ang sa Mabitak, Laguna. Nilibot nila yung lahat ng quarters pero wala rin doon yung hinahanap na negosyante. Patuloy raw ang pagkalap ng impormasyon ng PNP sa mga posible pang pwedeng pagtaguan nitong si Atong Ang. Sa ngayon, Jiggy, may 10 milyong pisong pabuya ang DILG sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagkakaaresto dito kay Atong Ang. Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Nagbabala mga otoridad sa mga peligrong posibleng idulot ng bagyong Ada sa paligid ng Bulkang Mayon. Live mula sa Daraga Albay, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Bon, bukod sa lahar, ano pa ang pinaghahandang mga peligro? Jiggy, posibleng magdulot daw ng phreatic eruption o mga pagputok itong ulang dala ng bagyong Ada. Ayon sa PHIVOLCS, pwede yang mangyari kapag naghalo raw yung ulan at yung mainit na lava. Pakinggan natin ang paliwanag ng PHIVOLCS tungkol dito. Kasi yung tubig plus mainit na bato, pwede kang magkaroon ng mga phreatic eruption, steam-driven eruptions. Yun ang pwedeng mangyari. Pwedeng, of course, and kung magkaroon man ng phreatic magmatic, baka naman magtuloy-tuloy. Mas malaking pagputok ang mangyari. Bukod pa yan, Jiggy, sa pinangangambahan din na pagkakaroon ng lahar. Kaya naman todo na ang paghahanda ng mga residente maging ng lokal na pamahalaan sa paligid nitong bulkan. Sa bayan nga ng Ginubatan, kahit umuulan na ng malakas, patuloy na naglalagay pa rin ng sandbag ang mga residente bilang pangharang sa kanilang mga bahay dulot nga ng baha at lahar. Pinalikas na rin yung mga residente yung kailangan ng i-evacuate. Habang sa bayan ng Kamalig, wala pang naitatalang mga evacuation o hindi nakafocus pa sa evacuation pero nakabantay naman ang lokal na pamahalaan sa lagay ng panahon. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde roon. Kasi din naman, discomfort din naman sa mga tao. May mga rain gauge naman kami, mabisuan naman namin yung mga barangay na ganito yung rainfall doon sa barangay nyo. Kailangan nyo na mag-evacuate ng mga nasa low-lying. At Mon, kaugnay sa aktibidad ng bulkan, anong latest dito? Well, Jiggy, nakataas pa rin ang alert level 3 status dito nga sa Bulkang Mayon. At kahit maulap, kitang-kita pa rin yung pagliwanag ng bunganga ng bulkan mula sa kuha ng PHIVOLCS. Mapapansin din yung mga magkakasunod na mga pyroclastic density currents o yung tinatawag nga na uson na gumuguhit pababa sa dalisdis ng bulkan. Sa record ng PHIVOLCS, aabot sa mahigit 300 rockfall events ang naitala o yung mga nahuhulog na mga tipak ng lava sa nakalipas na 24 na oras lamang. Yan muna ang latest mula rito sa Albay.
Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kayo dyan, Mon Gualvez, live mula sa Daraga Albay. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ano nang balak ng Pangulo sa ICI? Nako, Gigi, mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure. Sa isang ambush interview kasi kanina, tinanong natin si Pangulong Bongbong Marcos kung ano pa ang plano niya sa ICI. Ang sabi niya, kailangan pang pag-aralan, tingnan kung gaano pa ba karami yung responsibilidad at trabaho ng ICI na kailangan gawin. Sa ngayon kasi ang tingin ni Pangulong Marcos mukhang may natitira na lang na isa, dalawang loose ends na kailangan daw iklaro ng ICI. Matatandaan natin na bago yung panayam natin kay Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na rin si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin at sinabi niya na plano nga nila na magpadala rin ng sulat sa Office of the President para linawin kung ano nga ba ang guidance ng Malacanang sa kanila. Kailangan din naman daw kasing makapaghanda yung mga tao na hinire nila para tumulong sa ICI. And ang sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang hinga ng reaksyon tungkol dito sa naunang pahayag ni Azurin, malinaw din naman daw ang guidance ni Pangulong Marcos na idire-diretso yung pagpapatuloy ng kanilang investigasyon bilang fact-finding committee at gawin ng kanilang mandato. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. It depends on how much work they still have left. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. At Maricel, may balak pa ba ang Pangulo na palitan yung mga nag-resign na commissioner? Sa ngayon, Gigi, wala pang malinaw na desisyon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Kailangan daw tingnan, baka kung may gagawin pa yung ICI, pwede naman nilang gawin, mag-appoint kung kailangan. Pero kasi kung ang responsibilidad o yung investigasyon patungo na doon sa pagpapasa ng datos sa Ombudsman at sa Department of Justice, kailangan din yan i-take into consideration. Matatandaan natin, Gigi, na unang nagbitiyo bilang bahagi nitong ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kaya siya pinalitan bilang special advisor ni Azurin. Pero kasunod niyan, 2 commissioners na rin ang nagbibitiyo sa ICI. Kaya ang tanging natitira na lamang ay si ICI Chair Andres at kasama itong si special advisor Azurin. Ang tanong, pwede pa bang makapagtrabaho at gawin ng maayos ng ICI ang kanilang tungkulin na kulang yung nakatalagang commissioners? Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. We haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, na-gain lahat ng information sa DOJ at sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go through the DOJ and the Ombudsman. Gigi, ang lahat ng yan sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang pangunahan yung paglulunsad dito sa Aglipay Sewage Treatment Plant dito sa Mandaluyong na ginawa kaninang umaga. Itong sewage plant na ito kayang makapaglinis ng hanggang 60 million liters ng wastewater kada araw at pwedeng magbenepisyo dito ang tinatayang nasa 650,000 residents ng Mandaluyong, Quezon City at ng San Juan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga baku-bakong kalsada bumungad sa road trip ni DPWH Secretary Dizon Pabicol. At niluluto man ng impeachment laban kay PBBM, hindi raw susuportahan ng mayorya sa Kamara. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sumabak sa road trip papuntang Bicol si DPWH Secretary Vince Dizon. Isang hindi matapos-tapos sa kalsada sa Quezon ang bumungad sa kanya.
Live mula sa Del Gallego, Camarines Sur, nangungunsang balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, anong mga problemang nakita ni Secretary Dizon? Jiggy, alam mo, bako-bakong mga daan agad ang dadatnan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-arangkada ng kanyang road trip papuntang Bicol. Ang una niyang destinasyon ay yung Lopez Viaduct sa Canda Ilaya sa Lopez, Quezon, kung saan ngayong taon kasi plano ng kalihim na maayos nga itong Maharlika Highway ngayong taon. Itong Lopez Viaduct, Jiggy, ay 2022 pa sinimulan ang proyekto na may kabuang pondo na 2.5 billion pesos. Pero dahil daw sa utay-utay na paglalagay ng pondo dito, tila bumabagal ang pagtapos ng konstruksyon nito. Kaya naman nagrereklamo na ang mga residente dahil daw imbis na maibsan ang daloy ng trapiko sa lugar, tila mas lumala pa raw ito. Mabilis na rin nabahain ang lugar kapag nakararanas ito ng bagyo o pag-ulan. Kaya naman kasama na ito sa priority projects ng DPWH ngayong 2026. Gayon din ang iba pang mga tulay at mga daanan sa bansa. Jiggy. Tama yun, Arles, yung Lopez Viaduct na yan, nakita namin niya kung paano tumaas yung tubig ba dyan. Abot ang army truck dyan pag inabot yung mga sasakyan. So ngayon, ano nakikitang solusyon ni Secretary Dizon para mapabilis itong mga proyekto dyan? Ang isa sa mga nakikita ni Secretary Vince Dizon, Jiggy, ay yung pag-alis na nga ng by tranche o yung utay-utay na paglalagay ng mga pondo sa proyekto para daw dire-diretso na agad na matapos yung pagsasaayos sa mga ito. Gaya na lamang doon sa Viaduct. Pero doon pa sa ibang mga lugar dito, sa Maharlika Highway, nais na rin na magkaroon ng iisa na lamang na plano para tuloy-tuloy na talaga yung pagsasaayos nito. Narito ang pahayag ni Secretary Vince Dizon. Hindi patsi-patsi, hindi band-aid ang gusto natin. So kung ginawa ni ngayon, thinking na matutuwa ako, mukhang kabaliktaran yung mangyayari dito. No? Kasi hindi yon ang rason kung bakit natin pupuntahan ng Maharlika ngayon. Jiggy, sa kabuuan, 6 na lokasyon ang pupuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon dito sa Quezon at yung iba naman sa parte ng Bicol, kung saan nga dito sa Camarines Sur. Bukas naman ay nakatakda siyang makipagtulong sa ilang civil society organizations at doon naman ito sa Naga City. Pero ipinag-utos niya na rin ang pagpapahinto muna ng lahat ng palliative na repairs sa Maharlika Highway at layon daw nito na magsagawa muna ng maayos na plano ang DPWH nang sa gayon nga ay mas maging mabilis at maayos o isahan na lang at hindi mahati-hati yung mga pondo sa pagsasaayos ng Maharlika Highway. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Julius. Jiggy, Arles. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa Del Gallego, Camsur. Apektado ng isyu ng korupsyon ang tiwala ng mga investor sa bansa, kaya magpapatupad ng mga reformang pang-ekonomiya ang gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, ano makailangan daw tugunan ng pamahalaan? Alam mo, Jiggy, matagal ng problema itong mga dinadaing na mga negosyante dito sa Pilipinas. Unang-una yung ease of doing business o kung gaano nga ba kadali yung mga proseso para ka makapagtayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Pangalawa ay yung tinatawag na predictability o kung gaano nga ba kapabago-bago yung mga pulisiya ng pamahalaan. At pangatlo, kung gaano kalaki yung kailangan gastusin para lang makapagnegosyo ka. So ito yung mga kailangan daw tugunan para maging mas competitive tayo kumpara dun sa ibang mga bansa dito sa Southeast Asia. Kasi kung aminado naman ang pamahalaan na talagang nakaapekto itong flood control scam doon sa perception at doon sa pagtingin ng mga negosyante dito sa Pilipinas para sila mag-invest. So kanina parang ipakita yung sincerity ng pamahalaan na talagang okay, ito na, talagang tutuparin namin yung pangako namin sa inyo na gagawin namin yung mga commitments namin. Sinabi kanina ng mga economic managers na popondohan na nila yung CARS program o ito yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy. Ito yung program para magbigay ng incentives sa mga car manufacturers para sila ay gumawa ng 200,000 vehicles in a span of 6 years. So dahil dito, marami nga namang Pilipino ang magkakatrabaho. Pero ang problema kasi, itong CARS program, yung isa dun sa mga naapektuhan ng pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ng 2026 budget. So natapyas dun sa budget natin yung mahigit 4 billion pesos na para dito sa CARS program. Pero ang sabi ng economic managers, nahanapan na nila ito ng pondo. Pakinggan natin ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
the government finalized a funding solution for the CARS program, and therefore car manufacturers enrolled in the program can now be assured that government will fulfill its commitment to investors. At buti binalikan nila, Gerard, yung CARS program kasi napakalaking tulong niyan at madaling makita yung impact niya. Sa Santa Rosa, Laguna lang, yung mga planta doon, nandun lahat yung mga trabador na nakikinabang dito sa industriyang ito. At anong nakikitang paglago ngayon ng ekonomiya? Maabot ba yung target na sinasabi ng mga ekonomista? Jiggy, for 2025, ang kinukwento sa atin kanina ni Secretary Go, ang parang consensus among mga multilateral agencies katulad siguro ng ADB, ng World Bank at yung iba't ibang mga bangko dito sa Pilipinas, parang 4.8%. That's for 2025. Mukha siyang mataas pero ang laking baba niyan kumpara doon sa 2024 na nasa 5.7%. Kasi aminado naman talaga ang pamahalaan na nakaapekto yung flood control scam kasi kailangan nilang itigil yung paggastos o bawasan yung paggastos doon sa infrastructure natin dahil nga sa issue ng corruption. Pero sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon kanina na gagasto sila ngayong first quarter pa lang ng 200 hanggang 250 billion pesos at this time daw ay sisiguraduhin nila na mapupunta sa tama yung pera ng taong bayan. Pakinggan ulit natin si Secretary Go. It doesn't matter if the budget is lower. What's more important is that that money is well spent and spent wisely, because less money spent on productive and real concrete projects that really benefit the people are far better than projects with a higher budget that are not spent wisely. Jiggy, lilinawin lang natin, ang sinabi kanina rin ni Secretary Go, kahit mas mababa yung forecast natin for last year at for this year, ang target na raw ng pamahalaan ay 5 to 6%. Yung global average natin ay nasa 2 to 3% at dito sa Southeast Asia naman ay nasa 3 to 4%. So kung 5 to 6% ang target natin, talagang hindi na raw masama yun. Yan muna latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, absuelto si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. sa isang kaso ng pagpatay noong 2019. Sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 15, kulang ang mga ebidensya ng prosekusyon laban kay Teves. Absuelto rin ang dalawang kapwa-akusado ng dating kongresista. Nag-ugat ang kaso sa pagpaslak kay dating Negros Oriental Board Member Michael Dungog noong 2019. Kahit pinawalang sala, mananatiling nakakulong si Teves dahil sa isa pang kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong 2023. Susunod, Senator Robin Padilla dumepensa laban sa mga hater ni Senator De La Rosa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Naniniwala ang isa sa mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi uusad sa Kamara ang niluluto manong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay House Deputy Speaker Rodi Puno, wala silang nakikitang basehan para ipa-impeach ang Pangulo. Wala rin daw nilabag sa PBBM na kahit anong probisyon sa saligang batas. Para umusad ang impeachment sa Kamara, kailangang suportado ito ng 1/3 ng mga kongresista. Git ni Puno, ngayon pa lang, hindi susuporta ng majority bloc ang impeachment laban kay PBBM. Nauna namang sinabi ng Malacanang na igagalang ng Pangulo ang proseso. I would like to see what complaint they're going to bring up, but I really am very skeptical that they'll be able to come up with anything credible. Inirekomenda ng NAPOLCOM na alisin sa serbisyo ang isang mataas na opisyal ng PNP kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, sinong opisyal na yan at ano ang kanyang paglabag? Pinasisibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang dating hepe ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group na si Brigadier General Romeo Macapas. Sa desisyon na binasa mismo ngayong hapon ni National o NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, napatunayan na nagkasala si Macapas ng grave misconduct at
conduct unbecoming. Kasalukuyang Regional Director ng Police Regional Office 12 o SOC Sargen si Macapas, matatandaan na isinailalim sa 90-day preventive suspension si Macapas noong August 2025. At sa parehong buwan, noong nakaraang taon din, unang pinaratangan si Macapas ng kapatid ni Julie Dondon Patidongan na si Ella Kim na nakikipagsabwatan sa mga pulis kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Kaugnay niyan, sabay-sabay po nating pakinggan si NAPOLCOM Commissioner Kalinisan para sa dagdag na detalye. He unlawfully seized and retained the cell phones of Ella Kim and Jose Patidongan during the Cambodia rescue mission without legal basis. He altered and deleted messages from the confiscated cell phones and concealed or caused the loss of SD cards. Sa madaling salita, tinago umano ni Macapas ang ilang mahalagang ebidensya kaugnay sa investigasyon ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa NAPOLCOM, nangyari yan noong July 2025 habang isinasagawa nga yung repatriation sa magkakapatid na Patidongan mula Cambodia noong panahong si Macapas ang CIDG chief. Hulyo ng nakaraang taon din nang i-reassign si Macapas bilang hepe ng regional office ng SOC Sargen o South Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Jiggy. At Gio, ngayong ang rekomendasyon ay sibakin na serbisyo. Ano ang susunod na gagawin ng NAPOLCOM dito? Nang makapanayam kanina natin si NAPOLCOM Commissioner Kalinisan ay ipapadala na nila sa madaling panahon itong rekomendasyon nila sa Pangulo. Kailangan ng presidential approval o direktiba mula kay Pangulong Bongbong Marcos bago sibakin si Macapas tulad nga ng lahat ng full-pledged colonels at mga general. Kakansilahin din ang kanyang eligibility at ang kanyang pagpasok sa gobyerno. Sa ngayon, nanganganib ang kanyang retirement benefits sakaling lagdaan nga ni PBBM ang rekomendasyon ng NAPOLCOM. Jiggy. Maliban kay Macapas, meron pa bang ibang mga pulis na pinasisibak din? Kanina nga sa pressco na pinatawag ng NAPOLCOM ay inanunsyo din ang pagpataw ng dismissal sa 11 pulis na iniuugnay din sa kaso ng mga missing sabungero. Ayon sa NAPOLCOM, nagkasala rin sila ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Hulyo ng nakaraang taon nang sampahan ng administrative complaint sa NAPOLCOM ni Dondon Patidongan ang mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero. Jiggy, balik sa iyo. Yun ang ulat ni G. Robles live mula sa TV5 Media Center. Hindi pulis patola. Ganyang pinagtanggol ni Senator Robin Padilla, kanyang kalyadong Senator Bato de la Rosa. Tugon niya ito sa mga pumupuna sa patuloy na pag-absent ni Senator Bato sa mga sesyon ng Senado. Sabi pa ni Senator Padilla, hindi nasusukat ang pagiging senador sa pag-upo sa opisina, pakikipagchismisan sa media at pagiging pabida sa mga pagdinig. Kasaysayan daw magpapatunay na hindi natutulog sa pansitan si Senator Bato. Hindi na pumasok sa Senado si Senator Bato mula November 11 nang pumutok ang balibalitang pinaaresto na siya ng ICC. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.